So ito na yung hagdan natin mga kabrads. Binabakalan na natin siya. So yan yung pagkabakal niya. Oh. Gano'n yan sa taas. Ito yung sukat niyan mga kabrads. Ay yung bakal na unang ginamit ko dyan, dito sa mahaba na yan, yan, yung dumiretso dun sa may itaas. Yan, bali apat na ano yun, apat na D12. Yan, apat na D12 siya. So yung pagkabarenan dun mga kabrads, meron akong baon na 2 inches. Yan, lahat yan, tig 2 inches yung baon ng barena niya para mas matibay. And then ito yung mga surelas niya, itong bakal na to. Para makuha nyo yung diretsong ano niya, yung diretsong bakal niya. Ayan o, nakita nyo yung mga marka ko dito. Nagmula yung sukat ko niyan doon. Kung paano yung sukat dito sa kabila, yun yung pinasa ko dito. Nanggaling lahat yan, doon sa may itaas. Sa itaas lahat nanggaling pababa. Para maidiretso ko yung kamukha niya. Matapat mo na siya ng ganon. Yan, diretso na siyang ganyan. Bali, kung magbabakal din kayo para doon sa step ng hagdan. Ito, inactual ko lang to mga kabrads. Yan, kung nakikita nyo yan. 9mm lang yan. Sasabit lang siyang ganyan. Yan, nakaganyan lang siya. Mag-actual na lang kayo mga kabrads para hindi kayo maalito. Yan, ganyan, no. Pasok na pasok siya dun sa may step niya. Lalong-lalo na dun sa mga bago-bago pa lang na hindi pa nakapagbakal ng hagdan. Kailangan mag-actual na lang kayo para hindi kayo mahirapan. So yung dito, wala pa yung dito. Inuna ko muna yung dito. Bali dito niyan, huhukayin ko niyan siya. Magiging biga siya dyan para mas matibay yung ano niya, yung ilalim niya. Pagtapos ng bakal niyan mga kabrads, gagawin ko na yung mga step niya. Ito na yung pagkabakal na hagdan natin mga kabrads. Ayan. Ayan yung pagkabakal. So nakapagkabit na rin tayo ng ilang perasong siding niya habang gumagawa yung kasamahan natin. Hindi tayo naman gumawa ng bakal. Papakita ko sa inyo yung pagkabakal niya mga kabrads. Kaya kung nakikita niyo yung dalawang ibabaw, ito, saka yun, yung isa na yun. Nakabaon din siya. Bago ko kinabit yan mga kabrads, nauna muna to. Nauna muna yung D9 niya, yung naka-triangle niya. Yan, nakakawit yan sa mga ano sa ilalim, no? Yung mga pagkatali niya. Mas matibay siya, connect siya. Bali kahit tapakan mo to, hindi siya basta lulubog. Kasi nga naglalaban-laban na siya. Ayan yung pagkabakal niya. Bali meron siyang tatlo. Isa rin siya dito, ito. Sa dalawa sa ibabaw. Hindi ko na masyado, dapat pwede mo rin gawin dalawa doon. Pero pwede na yan kasi matibay na siya. Matatag na siya kabrads. Wala nang kabigay ito. Ayan yung mga siding na. So ito yung ibabaw, napaka init. Hindi pa inuumpisahan. Unahin muna natin itong hagdan. Bantay. So ito na yung hagdan natin mga kabrads. Pinapabuhos na natin siya.
Kaya kung napapansin niyo, meron ng halo agad dito sa unahan. Sa unahan natin siya unang pinabuhos para tumitigas siya. Hindi natin siya pwedeng biglain kasi aagos na siya. Ito yung pangalawang step. Ito yung pangalawa. Ayan, narangan ko muna ng hollow blocks. And then, binuhusan muna namin yan ng tigkakalahati para tumitigas siya. Ayan siya. Tigkakalahati muna siya para hindi mabigla yung forma natin. Ayan o. Bali, nagpiprepare muna sila ng halo niyan. Para mamaya, dire-diretso na tayo. Ayan siya. Ayan, nabuhusan na rin namin yung Poso Negro. Ay. So, konti na lang to kabrads. Tapos na yung hagdan. Kaya kung napapansin nyo, wala na siyang kahoy na diretso. Yung iba nagkakabit ng brace. Kasi nga, malit lang naman tong hagdan na to. 80 lang siya. Nakuha na siya doon sa pako. Ayan o. Siding niya. So, konti na lang siya kabrads.